kung nasasaktan si Jay Tariela dahil sinabing he is or she is a cheater, dahil napatunayan naman yan sa PMA, siya mismo inangkin niya doon sa hearing na confirmation sa commission on appointment na siya ay nag-cheat nung siya estudyante pa sa weeks before his graduation. Inamin niya na siya ay nag-cheat, nagsinungaling. Bawal yan sa honor code ng PMA. Problema niya yun. Bakit ka gumawa na kabalbalan pagkatapos ngayon, pag pinupuna ka ng tao, pag binabalik-balikan yan, nagagalit ka. Ngayon, kakasuhan mo. Hindi naman tama. Pangalawa, kung sino man yan, hindi man lang inisip. Kakasuhan mo yung tao, wala naman dito. Nando doon sa abroad, nag-aaral. Hindi mo naman pwede, wala naman tayo extradition sa China. Hindi mo naman pwede pabalik dito. Di ba katangahan ng yun? Dito naman po sa issue naman po ng pagsasampa ng reklamong cyber libel, dito kay Sas Rogando Sasot mula kay PCG spokesperson para dyan sa West Philippine Sea, si Tariela. Ano ang nakikita mo? Public servant si Tariela and nagbibigay ng puna, kaugnay sa kanyang trabaho naman, hindi naman personalan ata itong naging puna ni Sasot. And at the same time, pumasok na rin dito kasi yung issue, kasi may mga abogado rin nagbibigay ng komento patungkol doon sa confidentiality ng source. Dahil hindi daw magiging saklaw dito si Sas dahil nga siya ay isang political vlogger lang at saklaw ka lang doon sa pwede mong hindi divulge kung sino yung source mo kung ikaw ay nasa legit na media organization. Ano masasabi mo rito, Manong Jay? Number one, kung sino man yung abogadong nagsasabi noon, tanga siya. Dahil malinaw ang SOTO law eh. Ang SOTO law covers everybody. Hindi lang yung news organization. Hindi lang yung... Bakit? Ano bang legitimate news organization? With the advent of the new media, everybody in the new media is a legitimate source of info, is a legitimate reporter. No, ngayon, kung nag-comment si Sasot, it's a comment. Ano ikakaso ni Tariela sa kanya? Violation of commenting? Ang tanga, no? Ang tanga lang. Ngayon, kung nasasaktan si Jay Tariela dahil sinabing he is or she is a cheater, dahil napatunayan naman yan sa PMA, siya mismo inangkin niya doon sa hearing na confirmation sa commission on appointment na siya ay nag-cheat nung siya estudyante pa sa weeks before his graduation. Inamin niya na siya ay nag-cheat, nagsinungaling. Bawal yan sa honor code ng PMA. Problema niya yun. Ba't ka gumawa na kabalbalan pagkatapos ngayon, pag pinupuna ka ng tao, pag binabalik-balikan yan, nagagalit ka. Ngayon, kakasuhan mo. Hindi naman tama. Pangalawa, kung sino man yan, hindi man lang inisip. Kakasuhan mo yung tao, wala naman dito. Nando doon sa abroad, nag-aaral. Hindi mo naman pwede, wala naman tayo extradition sa China. Hindi mo naman pwede pabalik dito. Di ba katangahan ng yun? Opo, no? And kumbaga, sabi mo nga, nasa new media siya, isa siyang political vlogger dahil nagpo-post lang siya doon sa kanyang so ibig sabihin, magiging saklaw pa rin siya. Pero alam mo naman sa panahon ngayon, Manong Jay, kahit ngayong sa confidential nga gusto pa rin nilang busisiin. Sabi nga ni Ombudsman Martires, confidential nga yung pangalan. Gusto mong busisiin kung sinong nasa likod nito. So, paano ka ngayon makakakuha ng impormasyon na makakatulong sa iyong trabaho, makakatulong sa bansa kung ibubulgar mo rin naman sila, Manong Jay? Ngayon, kasi ang problema ni Mr. Tariela, kailang paulit-ulit na sinasabi ng Supreme Court, huwag kayong maging balat sibuyas. May jurisprudence na yan Pagka pinupuna ka dahil sa ginagawa mo, hindi kasalanan yun. Hindi paglabag sa batas. Ngayon, but these are all, kasi itong ginagawa ni Tariela, ni what's her name, Risa Hontiveros, these are all optics. Alam naman nila from the very beginning
na walang talagang katuturan itong pagsasampa nila ng kaso maliban sa ito ay isang PR stint, no? Ito'y propaganda stint para kunyari lumabas silang malinis at walang bahid ng kasalanan sa mundo, no? Kasi this will not mabuti na lang nga matitino pa yung mga ano natin yung ating mga korte at maging ang mga opisyal ng karamihan sa mga piskal ng ating bansa. Ako, biktima dyan, Admar, hindi naman kaila sa inyo. Lahat ng klase ng batikos at puna, isinampa ni Mr. Nick Torre laban sa akin. Pinailan pa niya ako ng sedition, inciting to sedition. Awa ng Diyos, yung nakita ng mga piskal na walang kakwenta-kwenta yung kaso, kaya nila dinismiss. So itong sinasabi natin, itong pagkilos na pagsasampa ng cyber libel crime against Ms. Sasot and the action taken by Ms. Hontiveros against social media personalities and new media personalities are all optics, pakitang tao, no? Para mapasabi na mas grabe itong kay Risa kasi 2022 sabi niya, ako ang inyong tagapagtanggol. Meron ako panukalang batas decriminalizing libel. Pagkatapos noong 2025, siya mismo nagsasampa ng kaso against people instead of protecting them from the crime of libel. Opo, sabi nga dito sa bago lang to parang 2024 na statement, October 16 na press release din ng Supreme Court. Sabi dito in I quote, the Supreme Court emphasized that statements against public officers do not constitute oral defamation or slander when this concern their discharge of official duties unless done maliciously. Sabi pa dito, sa isa pang linya dito, when it comes to defamation against public officers in relation to their duties, the prosecution has the burden to prove there was an actual malice in the defamatory remark. The court recognizes the right to free speech, empower citizens to hold public officers accountable because public office is a public trust. Tama ka, Admar. Kasi tinitingnan ko nga yung mga pronouncement comments ni Ms. Sasot against or on Tariela. Wala naman ako nakita ron na sinabi niyang done with malice, no? Kasi hinahanap ko tungkol sa West Philippine Sea, yung claim natin, pagkatapos yung arbitral ruling. Wala naman siya sinabi na pangit ito si Tariela dahil mukhang pito ang ilong. Wala naman siya sinabing ganun